Tatlong dahilan kung bakit gustong-gusto ko mag-alaga nitong mga kambing. Una, dahil hindi uso sa mga kambing yung ASF. Hindi katulad ng mga alagang baboy na kung minsan kapag dumadating yung sakit ay sabay-sabay na nagkakasakit lahat hanggang sa naubos dahil sa mga sakit na katulad ng ASF. Dito sa mga kambing may panahon man ng pagkakasakit pero mangilan-ngilan lamang at pupwede rin naman natin gamutin lalo na kung hindi pa naman malala. Dito sa amin katulad ng kung minsan napapansin namin yung kambing ay nagkakaroon ng diarrhea ay binibigyan namin yan ng mga dahon ng bayabas, dahon ng saging, dahon ng kaimito, o maging dahon ng abukado. At so far naman, sa mga mild lamang na sakit ng kambing ay sila na may napapagaling din sa mga simpleng mga dahon-dahon lamang sa paligid. Doon naman sa mga sipon o robo ng kambing, yung mga simpleng natural lamang din sa paligid ang binibigay namin. Katulad ng lagundi, oregano, yan yung mga binibigay namin sa mga alaga namin. Pero kapag malubha yung sakit nila, abay, kung minsan kailangan talaga natin ng vet dyan. Kasi madalas talaga nangyayari sa amin noon na kapag yung mga kambing namin ay malubhang maluba, hindi na nakakatayo, madalas talaga sa mga sumunod na araw ay namamatay lamang din kahit na anong gamot namin ng mga natural. Kaya kailangan dyan maganda kapag dalhin natin sa vet. At kasama rin sa prevention namin sa mga kambing upang hindi sila maging sakitin ay binibigyan namin sila ng mga multivitamins, minerals, may mga amino acids, electrolytes, may mga iron, calcium at marami pang mga sangkap na feed supplement. At yung mga nababanggit natin ay nasa King's Vita Plus Animal Feed Supplement na. Kaya yun yung aming ginagamit na feed supplement din sa mga alagang hayop namin. Napakadaling gamitin, inihalo lamang yun sa tubig inumin or sa pagkain ng alaga natin. Pangalawa naman sa dahilan kung bakit gustong-gusto ko mag-alaga nito mga kambing ay low cost, low maintenance. Dahil yung mga kambing natin ay pwede nating pakainin ng mga available na nasa paligid natin mismo. Dahil kumakain naman sila ng mga damo, mga forages, o kahit yung mga dahon ng mga gulay natin, mga dahon ng mais natin, kapag nag-harvest tayo ng mais, yung balat ng mais, pag nag-harvest ng saging, ng mani, ng kamote at iba pang mga crops na tanim natin, yung mga dahon ay kinakain din ng mga alaga nating kambing. Kahit sa mga dahon ng punong kahoy ay kinakain ng mga kambing, dahon ng mangga, dahon ng mulberry, mga dahon ng ating mga madre de agua at marami pang mga pananim natin dyan ay kinakain ng mga kambing namin. Minsan nga may mga puno, inaabot ng mga kambing yung mga dahon ng punong kahoy na nandun sa loob mismo ng kanilang kulungan. Kaya talagang napakadaming access natin ng pagkain ng mga alaga natin na hindi na natin kailangan pang bilhin. Meron pa rin tayong option kung medyo maliit yung espasyo natin ay pwede rin tayong magtanim ng marami pang mga damo. Yung damo na napakaganda rin itanim ay itong Napier grass. Ang Napier grass ay mabilis dumami tapos yung kanyang pinakadahon pag tinanggal natin ay tutubo na namang muli. No, kaya napakaigi itong Napier grass na itanim din lalo na kung nagpaparami tayo ng mga alaga nating kambing. Or kung gusto natin na marami tayong naha-harvest bukod sa kambing ay ma-harvest tayo na crops, yung nabanggit natin kaninang mais napakaganda rin. Yung bunga ng mais pangbenta or pwede rin natin pakain sa mga alaga nating manok, mga pabo at iba pang mga alagang hayop, mga native pigs natin. Pero yung mga dahon niya, yung katawan ng mais, pwede nating kuhanin din yan as forage para naman ipakain natin sa mga alaga nating kambing o kahit sa mga baka, kalabaw natin ay napakaganda rin sa kanila yan. Sa pangatlong dahilan kung bakit gustong-gusto ko talagang mag-alaga nito mga kambing ay dahil ang mga kambing kapag binenta natin ay per kilo. Hindi siya katulad ng pagbebenta ng baka, kalabaw. Kung minsan pumupunta yung matadero, yung taga-bili, tapos titingnan niya lang kung magkano yung kanyang bili doon sa alaga natin. So hindi natin sigurado kung ilang kilo. So ito mga kambing ay pwede nating timbangin at per kilo yung madalas na pagbili sa mga kambing. No, lalo na sa mga pangkarne na kambing or yung mga alagain na mga kambing natin. No, maliban na lamang doon sa mga hybrid na kambing, minsan may mga presyo talaga yan, mas mahal talaga yan, lalo na yung mga imported na kambing dahil napakalaki din naman ng gastos nila dyan papunta dito sa lugar natin at syempre may presyo din yan nung binili nila doon. No, kaya napakaganda rin itong mag-alaga ng kambing at dami pang opsyon natin. No? Pupwede tayo mag-upgrade. Kung meron tayo dyang mga medyo maliliit na kambing, yung mga inahing kambing, pupwede tayo bumili ng mga malalaking lahi na lalaki, na barako. Para yun yung ipapalahi natin doon sa ating mga native o mga upgraded na kambing para mas maganda na yung kalalabasan. Yung mga magiging anak nila, mga upgraded na, mas maganda mag-provide ng gatas or mas maganda mag-provide ng karne. So meron pa tayong option dito sa pag-alaga ng kambing. At gustong-gusto ko rin dito sa kambing kasi minsan ang mga kambing ay nanganganak ng dalawa. No, may mga nanganganak din ng isa pero maraming pagkakataon din na nanganganak ng dalawa. Merong ibang kambing nga nanganganak ng tatlo. So napakaganda magparami dahil ngay mabilis mo ring maparami yung iyong alaga kapag ka ganun yung ating pagpapalaki ng kambing. At yun, tulad ng nabanggit natin kanina, hindi naman ganun kalaki yung gastos. No, mga maliit lamang yung gastusin natin sa maintenance, pampurga, dahil ang mga kambing kailangan din nating purgahin. Tapos yung ating feed supplement para sa kambing.
para naman sila ay malakas din at hindi maging sakitin. Kasi ang mga kambing, kapag sa panahon na hinahayaan lamang natin, no, at basta-basta lamang yung pag-alaga or kulang sila sa mga pagkain nila, kulang sa nutrients yung mga nakukuha nila, ay medyo may panahon din talaga na nanghihina ang kambing. At yun na nga, kapag nagkakasakit na sila, hindi na nakatayo, ay kahirap talagang gamutin based sa naging experience na namin. No, kahit maigi na kapag yung mga kambing natin habang malalakas pa, ay pwede rin natin sila alagaang maigi, alagaang mabuti, bigyan ng sapat na pagkain, or bigyan natin ng feed supplement. No? Yung gamit namin dito, yung King's Vita Plus Animal Feed Supplement, yan na may nabibili natin sa mga agri-vet store, sa mga poultry supply. At yan, napakadaling gamitin. Ihalo lamang natin doon sa tubig inumin nila. Or kapag yung kambing natin ay nasanay kumain ng darak, kumain ng niyog, or kumain ng feeds, no, pwede rin natin ihalo doon yung ating feed supplement na King's Vita Plus. No, napakaganda sa mga alaga. Kasi may ilan na nagbibigay pa rin sila ng feeds, konti lang, no, dahil nga gusto nila magdagdag ng concentrates dahil kapos yung pagkain ng kambing. No, pero yun ay optional naman. Meron naman talagang ibang way yung mga damo, kung maraming damo sa lugar natin. Kung marami tayong resources ng pagkain sa mga alaga nating kambing, ay ayos na ayos, solve na solve yung pag-aalaga ng kambing na hindi naman talaga magastos. No, yun yung gustong-gusto ko. No, compared doon sa pag-alaga namin ng baboy, sa baboy halos buwan-buwan gumagastos kami ng napakalaki sa pagbili ng feeds, lalo na doon sa mga pang-fattening dahil yun ay naka-feeds. Maliban na lang doon sa mga baboy namin na mga inahing baboy, barako, yun naman ay nagtatanim kami ng pampakain doon ng mga natural na pagkain. No, pero yung pang-fattening natin, siyempre kailangan mapalaki natin mabilis. So feeds ang kailangan nila. So yun, medyo magastos talaga. No, at matrabaho din yung pagtatanim para dun sa mga barako. Unlike sa kambing, damo-damo na nasa paligid ay pwedeng-pwede na. Maliban na lang kung nagpaparami tayo at medyo kapos na yung mga damo sa lugar natin, no, kailangan din natin magtanim. No, may option palagi pagdating dito sa pag-alaga ng kambing. Kaya gustong-gusto ko na mag-alaga at magparami nitong mga kambing. Oh, yun po yung tatlong dahilan kung bakit gustong-gusto ko na mag-alaga nitong mga kambing. So yun po, sana po ay nakapulot ka ng ideya dito sa ating topic ngayon at sana ay makapag-umpisa ka rin ng iyong napiling alagaang hayop sa inyong mga bukid. So yun po, muli po maraming salamat po. Happy farming po!